Kaya natatakot sila. Kaya boljakan si Inday Sara. Nako. Kala ma-impeach para, as soon as possible, kung ano man ang mayari kay Bangag, hindi si Sara ang papalit. Yung mga Bangag din na nagpagurgur dyan kay Garapon. Kasi hindi nila mailabas kung sino ang gumurgur eh. Puro ganito, di ba? Walang pangalan, walang mukha. Yan ba ang tamang investigation? Grabe. So, unahin na natin si Maria Carranza. Magandang hapon sa iyo, Palangga. Keep sharing. Natin yung aking alindog sa isang Facebook. Kayo. Okay, so syempre, ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang kinatatakot ni Bangag? Natatakot ba siya? Ano ang tatakot ni Ngagva? Nagsalta na naman si Impacta, ang impact ng demonyo nga dito sa paglalabas o pag-approve ni Bangag na halongkatin o isa publiko ang tax record o tax Ni BP return Sara, oo. ni Inday Sara, ng kanyang asawa at ng kanyang pamilya. So, narinig nyo naman at nabasa nyo kung ano sinabi ni Attorney Mans Carpio na susunod sila sa batas, susunod sila sa proseso, pero dapat hindi ito gagamitin sa yung kanilang record sa masamang balakin ng Bangag administration. We all know, mga kababayan, dito pala ako dapat nakatingin. Ganyan ako. We all know na gawa na, luto na ang ngiwi-ngiwi ang hayop. So, syempre, magsasalta na naman yung mga hinayupak, di ba? Na mga Bangag. Ang sabi ni Clarissa ni Attorney Mans Carpio na humigi ng mga legal na pamamaraan para bago ilabas o matapos ilabas itong kanyang tax records at kay Vice President Sara Duterte. So, ang sinasabi nila ni Taratara, kung siya po ay may issue patungkol po dito, karapatan naman po niya na magsampa ng anumang aksyon at tignan lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Kasi di ba, talagang pinopoliticize itong issue nga sa tax record ni Inday Sara. So sabi pa ni Impacta, karapatan niya po yan. Right? Ito pa sabi ng hayop. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, hindi kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis. Aba, nagsalita ang putang ina. Pero yung amo niya, di ba? Wala ka palang kinatatakot, addictus benedictus. Bakit takot na takot ka sa drug test? Correct. Okay? Bakit takot ka sa hair follicle test yung amo mo? Pero eto mga kabayan, yung pagpapabukas ni President Bongbong Marcos Jr. ng tax record or itong mga accounts ni BP Sara, I think hindi po ito makakatulong para sa tumaas yung ratings niya, mga kabayan. Tingnan natin kasi ang impact nito talagang grabe ang presidente, di ba? Talagang tinutuluyan na talaga si BP Sara. Yun yung nasa isip ng taong bayan ngayon. Kaya pagdating po sa mga survey, mas lalagapak pa po ang presidente, mga kababayan. Ako, maniwala kayo mga kababayan, lalagapak pa yan. Hayop kayo. Nagsasalta pa, tatandaan mo kung wala naman ganyan. Kung walang anomalya. Kaya pala yung amo mo, putang ina, nanginginig kapag nananawagan ng taong bayan na i-drug test dahil sobrang addict at authenticated ang kanyang video dito sa California na siya ay addictus benedictus. The nerve, the audacity
na magsalta itong mga hayop na ito, mga kababayan? Takot na takot si Marcos Jr. Nataranta noong 2024, 2025, 2026 hanggang ngayon sa panawagan na magpulburon test yung hayop na yan na sana pumantay na ang paa niya soon para mabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa taong bayan. Well, anong ma-expect natin dito kay Clarissa Taratara sa isang Okay. impacta? Didepensa yan. Di ba nandiyan siya para maging asong ulol? Correct. Attack daw. Parang ano ngayon, no? Parang araw ngayon ng mga aso, no? Parang may celebration, parang dog chuba eklabush ba? Pero kawawa naman yung mga asong, matitinong asong, mga cute-cute, kung ikukumpara natin sa mga attack dogs ni Vangag, Correct. mga kababayan. Yap, barkadahan, talagang impaktong bangag. So, sabi ko nga, bawat araw ito pa rin ang pag-uusapan, si Sara pa rin, dahil nga lahat ito nag-uugat kay Inday Sara dahil ayaw nilang maging presidente si Inday Sara. Dahil hindi nga natin alam kung bakit nila pinupuruan si Sara. Dahil baka iniisip na baka mamatay na si Bangag anytime soon. Nako. Kaya natatakot sila. Kaya boldyakan si Inday Sara. Kaya ma-impeach para, as soon as possible, kung ano man ang mayari kay Bangag, hindi si Sara ang papalit. Kaya nga itong Grabe. sila Ligarda, si Loren Ligarda, ang kanyang anak, si Leandro Leviste, ayan, preliminary investigation. Iimbestigahan ang kanilang negosyo. Kesyo plunder, graft and corruption, wala namang kinalaman, hindi naman plunder yung, ang tawag dito, hindi Yung naman perang gobyerno. plunder. Dapat, okay, ang isasampa sa kanila. Kasi nga, wala naman dapat talaga isasampa dahil ito ay fabricated Okay. case o fabricated crime. Di ba? Gawa-gawa lang mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, lahat, ulit-ulitin natin, kaya sila natatakot. Di ba? Ilalabas yung mga taxes ng mga Duterte, pero yung taxes, yung utang ni Bangag na 203 billion noong nakaraan hanggang ngayon, hindi pa ang property tax, di ba? Was it 2,203? Tama ba ako? Hindi pa rin nababayaran. Tapos si Sara Duterte at ang kanyang pamilya, ayan, aalongkatin at walang, hindi titigilan kahit na nakikita natin sa impeachment niya ay talagang ang kanilang mga testigo ay mga sinungaling at alam natin na lutong-luto na. Kaya nga nananawagan tayo, dapat talaga lahat ng ginigipit, Ligarda, lahat, Marcoleta, dapat talaga lumabas na sa kalsada. Wala nang iba pang paraan kundi patalsikin ang mga adik na patuloy na gumagawa ng katarantaduhan. Right? Then recently, galit na galit sila nga kay Leandro. Kaya naman, kasi nga itong batang ito, napakatapang din kasi ilabas yung tungkol doon sa Cabral Files. what do you call it? Cabral Files, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayan, kaya sabi ko nga, lahat yan uubusin. Uubusin kayo. Alright? Pati ngayon si Jing Paras na damay na rin. Pati Dahil nga dito sa, grabe. kaya di umano na may babae, itong si Vatman. Di ba? May babae si Vatman. Dapat si Ate V. Grabe yung kadramahan ng administrasyong ito, mga kababayan, na gagawin talaga nila lahat para lang mapatahimik yung mga kritiko, yung mga kilalang kritiko ng administrasyong ito, mga karabyo natin. Dapat si Ate V ay, kung ako kay Ate V, tutugisin ko yung girl lalo. Titignan ko kung totoo ba ito. Right? So ngayon, mga kababayan, dahil nga, itong mga pangyayaring ito, hindi na tinantanan si Leviste. Dahil sa paglabas niya itong mga isyong ito, at ngayon, sinasabi ng NBI na itong, what do you call this? Ang tawag nila ay honey trap laban kay Recto. Alright? Na ito daw ay pakana ni Leviste, ni Jing Paras.
Kaya papatawag nila ngayon sa NBI. Dininay na ni Jing Paras, dating congressman, di ba? Dininay niya na wala itong katotohanan. Alright? Kaya nga sabi ni Leviste, ano bang kinalaman? Wala daw siyang kinalaman sa pambababae ni Ralph Recto kung meron man, di ba? Parang si Chua, di ba? Executive Secretary Batman Recto, ikaw ba ay may babae? Kung meron man. Ano ang susunod o ano ang ginawa ninyo kung meron man? Kayo ba ay nagtsuktsakan? Kung meron man. Di ba? Putang anang prosecutor. Right? Kasi bagay, gurangtot na si Ate V, tuyot na siguro, wala nang ibubuga. Wala nang ibubuga si Ate V, baka kaya siguro, di ba? Hindi natin alam. Di ba? Kung talagang ito ay may katotohanan na nakipagtsuktsakan at meron pang issue na di umanong addictus benedictus, mukhang umingiwi ka na nga si Batman, di ba? Ngumingiwi na silang lahat. Tignan mo, pati yung sa, who's that girl, yung gumaganon-ganon habang tense na tense, yung Roque. Saan bang department yon? Halos lahat silang umingiwi. Yung mga pumapasok sana, mukhang mga bangag na sila. Mukha na silang sabog kasi ginawa nilang legal ang pagdudurog. Sabi ko, maya-maya ang mga issue ay may gurguran, may nagurgur. Na Cavite ba yon? Yung sinaksak estudyante? Ginorgor na naman, Diyos ko po. Ginorgor na yung kaklase niya, then 2 years old, minatagpuan na namang gurgur. Sana patutungo ang bayan natin, nagugurguran na lang ang taong bayan. DTI, thank you. Florencia, yeah, DTI, yung umingiwi, di ba? Pero kung ako ay Ate V, kung ito ay may katotohanan, hahanapin ko yung girl lalo, kakalbuhin ko. Di ba, Ate V? Sayang naman kasi bagay, ilang taon na ba sa 70 na ba siya? Ba't ang 70, umaariba pa yan, di ba? Kung meron siyang ibubuga. Yeah. Yung DTI Secretary ng Iwi na gusto niyang pagkasyahin ang 500 pesos na Noche Buena. Remember that? Ang daming issue. Okay na sa pamilyang may 4 na anak ang 500 pesos na Noche Buena. Diba? Then yung mga Pilipino, okay pa din. Hayaan nyo pa rin yung mga ngiwi-ngiwi. Samantala, dito sa issue na ito na di umano may girlaloo, okay, etong si Recto at nag-tsuktsak at pulboronic scandal, grabe ano, naaresto nga itong si manager na nangangalang Lito de Guzman at yan ang sinabi ng NBI na mga julol na ito daw ay may kinalaman, umamin daw na ang promotor ay si Jing at saka si Leandro. Chuchu. No, tignan natin. Paano tayo paniniwala sa NBI? Correct. Paano tayo maniniwala sa otoridad? Tignan mo lang yung nilagay sa garapon. Diba? Ano ang sabi? Naisip-isip ko kanina habang nag-imis-imis ako ng buhay ko. Sabi ko, kagigising ko lang actually, mga palangga, kaya alindog natin, diba? You like my hair today, ha? Ayan. Kita nyo to, paano nyo paniniwalaan si Matibag-Tibag? Yung pangit na buteteng yan. Yung asawa niya mukhang napakan ng piston ng Feslac. Diba? Parang, alam mo yung parang tigi, yung itsura ng iya asawa. Alam mo Matibag, yung itsura niyong mag-asawa, bagay talaga kayo. Yung asawa mo, kahit paliguan pa ng mga diamante na hindi namin alam kung saan ang galing ang mga diamante, ang itsura niya para siyang igik. Yung parang, alam mo yung baboy na hindi lumaki? Ano gani? Ano nga sa Tagalog? Bansot. Sa Ilonggo, gipos yan eh. Alam mo yung baboy? Di ba ang baboy dapat ganon? Laki talaga. Pero yung baboy na hindi lumalaki, yung biik na hindi lumalaki, ang tawag dyan gipos sa Ilonggo. I don't know sa Tagalog. Di ba? Ganyan yung itsura nung asawa mo, Tibag. Mukhang sap-sap. Iba yung ay, nag-comment mo sap-sap. Hindi, parang biik talaga na hindi lumaki. Di ba? Gipos sa Bisaya. Gani
Gi po sa Bisaya gani tapos si Matibag na mukhang buteting ano, mukhang buteting nakalunok na maraming tae, 'di ba? Yung mga itsura nila. Hmm. Paano mo Grabe. paniwalaan yung tarantadong 'yan? Wala Oh, nang naniniwala nagpapagawa dyan. ng pera sa rekto. Grabe. Oh, paano mo paniwalaan si Nartates na trying hard mag-English ang gago? Oh, mukha namang ano, mukhang kinder. Tapos mukhang tuko na payat. Ito. Yeah. Sila tapos mukhang tuko na payat na hindi nakakain ng ano, ng bulate. Alam mo yung mga Ayan mga kabayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below at ito mga karibin natin. Pasadahan din po natin to. Pasok. Si Martin Romualdez talagang inilaglag na ng kanyang pinsan, pero I'm still quite skeptic about these things, no, baka kasi meron talagang internal agreement lang talaga na nangyari between the magpinsan, and Internal agreement. Ibig sabihin mga kabayan, baka mamaya drama lang po ang lahat ng itong nangyayari kay Martin Romualdez, di ba? Internal agreement. Ano kaya yon mga kabayan? Sana malaman natin yung kasunduan ng magpinsan mga kabayan. I really hope na talagang kung gaano kabilis na ipakulong yung kanilang mga kalaban, no? Ganun din. I'm referring to Dante Marcoleta, Senator Dante Marcoleta, and former Congressman Mike Defensor. Sana ganun din kabilis, no, lumakad yung gulong ng hustisya sa mga kakampi nila, which of course is doubtful at the moment. Kasi Correct. sa totoo lang, hindi lang naman si Martin Romualdez ang dapat kinall out ng Pangulo. Alright, reaction. TVPH nagbabalik reaction. Wala namang kinall out talaga. Ang nakalagay doon, former speaker lang mga kabayan, di ba? Oh. Kidnapper, sir? Pero, sir, the Soldier says pwede pong ipadala siya sa The Hague, RA 9851. Hayaan mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Sir, kung wala siyang warrant, bakit Diba? nagtago siya? Pakidnappers. Oh, matindi to. Kaya number one pa rin niya sa Senate. Alam mo, iniwala Rodante Marcoleta, yung presidente. Sulat ang si Senator Padilla tungkol dito. Kasi nga, nagkaroon ng problema sa opisina mismo. Yung ating procedure dito is contained in an office order sa rules ng ombudsman ay hindi sinunod ng naglalag. Kaya under investigation ngayon yung naglalag ng communications. Ay, pati yun. Kaya I wrote Senator Padilla explaining nga na yung aming procedure na bawat communication ay dapat malag muna bago ma-filled out ay hindi sinunod ng isang personal natin dito. Ay, grabe naman mga kaubayan. Yung hindi pagsagot ni Senator Robin Padilla, mga kaubayan, doon sa kanilang di ba? Subpoena ba yun mga kaubayan? Ay ngayon, palalalain ni ombudsman. Pero yung, di ba, si Martin Romualdez mga kaubayan, dati pa sinubpina na yata yun or something na di ba? Pero hindi naman wala naman tayong nabalitaan na nagbigay ito ng counter affidavit mga kaubayan. So ano ba ito? Yang bang rules ninyo, yan bang batas ninyo ay para lang talaga sa mga kalaban ninyo sa politika? Kasi kapansin-pansin po si Romualdez hanggang ngayon mga kaubayan, no? Ay ang sabi nila malapit ng kasuhan. Malapit pa lang kasuhan mga kaubayan. Tama siya. Kaya po itong si Boying. Una pa, baso pa lang katotohanan. Yan po. Lalabas ang katotohanan. Yan po ang sinabi ni Senador Loren Legarda. Lalabas ang katotohanan. Lalabas ang katotohanan. Yan ang pinanghahawakan ni Senator Loren Legarda matapos ibunyag ng Office of the Ombudsman na iniimbestigahan na sila ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa reklamong plunder at graft kaugnay ng umano'y maanumalyang solar energy projects.
Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro noon eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman noon ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan. Siyempre, wala ka naman makukuha ng 21 years old. Siyempre may tulong. Bagay kuskus mo. Kaya nga, control ka na ngayon, di ba? May prangkisa yung anak niya. Naku. Ayon sa senadora, sa buong karera niya sa politika, pinangalagaan niya ang kanyang integridad. Kaya naman ang mga aligasyong ibinabato umano sa kanila ay hindi makatarungan. Wala pa silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman. Bakit importanteng pag-usapan po natin ang nangyayari kay Leandro tsaka kay Loren? Bakit? Nangyayari sa kapaligiran ay talagang ikukulong lahat. Correct. Sino man Ay kaya watan umano samantala ayon sa mga investigasyon ng Ombudsman, nagsabwatan umano sina Senator Loren Legarda, Congressman Grabe, no? Sabwatan mga kaubayan. Mag-ano yan eh. Kayo nga, di ba? Diyan sa anong palagay nyo? Wala rin sabwatan dyan sa, sa flood control na yan? Na sinasabi nyo, walang mastermind, walang sabwatan nangyayari. Kasi pag sinabi natin may mastermind, may sabwatan yan, di ba? Pero sabi nila, wala raw mastermind. Pero pagdating dito, no? Kaya kung Lian at kaya Senator Loren, nagsabwatan agad. May conclusion agad sila mga kabayan, nagsabwatan kahit wala pa pong investigasyong nangyayari. Leandro Legarda Leviste at dating Department of Energy Secretary Alfonso Cusi upang makakuha ng eksklusibong government rights sa mga pinagkukunan ng solar energy sa bansa. Sa kabila ng mga nakuhang kontrata, hindi naman umano ito naisakatuparan at hindi na kinabangan. ang tanong nga meron bang nilabag na batas? May ginamit po bang pondo ng bayan sa pagtatayo niyan? Di ba? Para pakialaman nyo. Sinasabing hindi umano nabayarang financial obligations sa pamahalaan. Kasi kumuha sila ng exclusive service contracts na sa buong Pilipinas na sila lang ang maaaring mag-produce ng... Nako, inggit lang ito, no? Inggit lang yan mga kabayan. Itong si Remulla. Inggit lang po yan kay kung Lian Leviste mga karibin natin. Mag-produce at gumamit at magbenta ng solar energy. Na talagang taliwas naman sa batas ng Diyos. Kasi ang araw para sa lahat Batas ng Diyos? ng tao. Sila ngayon parang sila ang naging nagmamay-ari ng araw. Ay, grabe. Hindi kita maintindihan, Boeing. Wala na talaga, may rason lang, di ba? May masabi lang si Boeing Remulla para hindi para hindi halata mga kababayan. Ay nako. Pinremulya na pamumulitika ang kanilang investigasyon laban sa mga yan? ito. Anong niloloko nyong hindi yan pamumulitika? Klarong-klarong pamumulitika na po yan mga kababayan. Politically motivated po itong ginagawa ng ombudsman. Anya, sa katunayan, Nobyembre noong nakaraang taon Dapat nga dito sa ombudsman, kinikick out na yan dyan eh. Napakawalang hiya, di ba? niya Kapal ng muka. pinapasilip ang issue. Ngunit nitong January 2026 lamang nabuksan ang fact-finding investigation dahil sa iba pang kasong hawak ng tanggapan gaya ng flood control scandal. Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. No? Diyan, masusin yung pinag-aralan. Yung kay Romualdez, malapit nyo palang pag-aralan. Ano kaya masasabi ng presidente dito sa bagay? Sabi nga ng presidente, malaki ang tiwala niya sa ombudsman. Aray ko. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talagang nag-suffer tayo sa ginawa nila. Ayon sa Office of the Ano nangyari yun? Ombudsman, ipinapakita ng kasong ito ang kanilang Sa flood control, hindi tayo nagsasuffer. Pero dito sa solar nila, Leviste, nagsasuffer tayo. Di ba?
Grabe Ilang naman. matibay na paninindigan na imbestigahan at panagutin ang mga umano'y nang aabuso sa katungkulan. May conflict of interest Sana at all. nagdudulot ng malaking pagkalugi sa pamahalaan at sa sambayan ng Pilipino. Sa yugto ng preliminary investigations, bibigyan ng pagkakataon ang mga respondent na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila sa pamamagitan ng paghahain ng counter affidavit o kontrasalaysay. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming Naku. Post electricity. Investigation na ng Ombudsman ang mga reklamong graft and plunder laban sa mag-ina dahil sa solar projects na nakakahalaga umano ng 10 billion pesos. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kina Senador Loren Legarda, ang anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Kaugnay ito ng 10 billion peso solar service contract na nakubra ni Leviste na binansagan ni Ombudsman Remulla na ghost electricity. Di ba meron tayong mga ghost projects na dinitira? Dito, ghost electricity. Grabe. Pangako nila, Kung ghost electricity yan, punta ka nga doon at pakuryente ka kung ghost nga talaga yan. mag-produce sila ng kuryente, pangako nila sa Philippine No, parang Gawa-gawa na naman ito si... Talaga naman. Energy Polar. Nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar, pero hindi nila ginawa. Ikiniit ni Remulla na labag plunder complaint na naman mga kabab. Plunder naman non-bailable, no? sa batas ang ginawa ni Leviste. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At, Ipinunto ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreements si Leviste simula noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simula ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Matatandaang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Leviste dahil sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable. Goes iiwanan mo. Naku, ito po ang nakakatakot mga ka-reaction, ha. Kakambyo muna tayo, ha. Kaya ba nang nanay, kung magdana, binigay kayo. Paring Marcos, sabi na ito, nakalkal nila, sabi na, galing yung tumanggap. Sa The Hague, Netherlands. Pero ayon kay VP Sara, bumubuti na ang kalagayan ng kanyang ama. Chinek ko siya. Ito po yung kinatatakot ko kasi matanda na po siya, 81 years old. Correct. Kaya si VP Sara wala nang pakialam eh. Alam nyo, kasi po ni ang pakialam eh. Sabi niya, ICC, tuta kayo ni Bongbong sa kanitrila. Baka ba? Nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Pero ayon kay VP Sara, bumubuti na ang kalagayan ng kanyang ama. Chinek ko siya. Chinek ko yung likod niya. Nauga na. Natuyo na. Natuyo na. Yung mga bilog-bilog na pula noong pagdating ko, sobrang pula nila at para silang pimple looking. Natuyo na siya. Kwento ng bise, agad siyang nakipag-ugnayan sa abogado upang maipagbigay alam sa kinauukulan ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Paliwanag nito, maingat nilang binabantayan ang kalagayan ni FPRRD dahil na rin sa sakit nitong diabetes. Is it a cause for concern? Yes, ni-refer ko siya sa abogado kasi sabi ko hindi ma-explain ni PRD kung saan nagsimula o paano siya nagkaroon ng ganon. Basta alam niya na lang na nangati daw siya. And
It's a concern because diabetic si PRD. So as much as possible, ayaw natin na masugatan kahit anong parte ng katawan niya. Nais ng pamilya Duterte na malaman kung ano ang nag-trigger sa bedsore ng kanilang ama upang maiwasan ang paglala nito na posibleng mauwi sa impeksyon. Sa kabila nito, tiniyak ng bise na nasa maayos na kondisyon na ang dating Pangulo at hindi naman ito nakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na aktibidad sa loob ng ICC Detention Center. Kasalukuyan pa rin nakapiit